Kamusta po sa inyo guys? Nanonood po kayo ng The News Listener by Angelo. Okay, pag-usapan naman natin yung rally ng Iglesia ni Cristo. Kung natatandaan nyo, 3 araw ito. Okay, and this video is recorded sa second day, Monday, November 7, 17, 2025. Okay, at nakalagay sa kanilang message dito ay transparency for a better democracy. Okay, so naniniwala ba kayo, okay, sa ganitong panawagan ng Iglesia ni Cristo? Now, para sa akin, hindi. Bakit? Ito, let's take a look a little history ng Iglesia ni Cristo when it comes to politics. Okay, guys, pakita ko sa inyo information galing sa Google. Okay, share ko in another tab. At sabi dito, the Iglesia ni Cristo is significant block voting. Kumbaga, kung meron silang inendorsong politiko, okay, pwede na lang iboto ng, let's just say, kung gaano karami yung mga kanilang membro, pwede nilang iboto yung mga inendorso nila, di ba? Okay, at sabi dito, yung kanilang unified vote ay pwedeng mang-range from 1.5 to 3 million votes, okay, kung national elections. At guys, imagine, most yung mga politikong gustong maging senador at maging presidente, okay, siguro mga local politics o sa local na eleksyon, ay kumukuha sila ng endorsement, okay, dito sa Iglesia ni Cristo. Now, sa inyong palagay, ito bang pagba-block voting nila ay nakaka do you think nakakaganda siya ng imahe ng isang Iglesia ni Cristo, Church of Christ? Hindi, 'di ba? Kasi imagine niyo yung politikong ini-endorso nila ay may mga bahid ng korupsyon. Ito ang halimbawa noong Mayo 2022 presidential elections. Okay? Pakita ko sa inyo guys ha. Yan. So, tingnan natin mabuti. Sino to yung mga kandidato na inendorso nila noong Mayo 2022. Okay? So, kung nakikita niyo dito, nandyan si Marcos, si Sara Duterte, yung mga senador sa baba, 12 yan. Jojo Binay, Alan Peter, JV, si General Elizar, si Escudero, si Estrada, si Gatchalian, Loren, Robin, Joel, Mark, at Mig Subiri. So, halos dito merong meron silang connection in terms of corruption at anomalies sa gobyerno. Oh, most especially, sino? Si Jinggoy Estrada. Kasi, ano nangyari kay Jinggoy nung panahon ng panahon ni Pinoy? O, di ba, nakulong siya. Nakulong siya dahil sa PDAF scandal. Okay. So, si Cheese. Ano si Cheese? Connection dahil sa flood control. Nakakuha daw ng porsyento doon sa insertion, okay, ng 2025 budget. Si Alan Peter Cayetano, meron daw issue doon sa kanila, doon sa Taguig. Si Jojo Binay, nakasuhan. At kaso nga lang, nakalaya dahil sa graft and corruption. Okay? Si Win, yung kanyang pamilya. O, di ba? Meron silang negosyo. Okay? Na sumisira sa isang parte ng Manila Bay. Kung natatandaan ko, meron yun. Tapos, meron isang lugar na company, pagmamayari ng kanilang
company at ito ay tinutulan ng local local community o yung mga tao doon dahil sa pagsisira ng kanilang environment. Now si Lauren Legarda, anong connection sa ano? Yung Omnibus Election Code. Kung natatandaan nyo, anong nangyari? May nag-donate sa kanya yung kanyang anak ng $100 million 100 million pesos. So imagine nyo, bawal na bawal yan especially yung company ng anak niya ay konektado pala bilang isang contractor sa gobyerno. Now, itong si Robin, meron nag-donate sa kanya na isa ring contractor sa ating bansa. Si Joel, o di ba, na-connect na merong connection sa flood control issue sa kanila sa Bulacan. Si Mark naging DPWH. Tapos meron palang connection din sa flood control doon sa kanilang lugar. Tapos yung kanyang pamilya ay nagbe-benefit. Okay? Pero kay Mig Zubiri, hindi ko lang alam. Pero ang issue ko sa kanya, nung naging Senate President siya, kumbaga walang kwentang Senado nung panahon niya. Halos magmumura-mura, di ba? Pinabayaan yung kanyang membro at naging one of the worst Senate noong panahon niya. So itong inendorso nila na itong mga member ng INC at inendorso nitong mga tao na to, especially si Marcos, meron pa siyang dapat pagbayaran doon sa mga taong na apektado ng martial law. Di ba? Si Sara Duterte. Wag natin kalimutan si Sara kasi nung panahon ni Sara bilang DepEd Secretary, anong ginawa niya sa confidential funds? 'Di ba? Hindi niya maipaliwanag. Tapos magsasalita siya in isang video doon sa sa Facebook niya na kadiri daw yung gobyerno. Kasama ka sa gobyerno. Isa ka sa mga public officials na walang kwentang ginamit yung pera sa walang katuturan. 'Di ba? Simple-simple. Tapos ano nangyari? Sa kanilang lugar, yung wag natin kalimutan, bilyon din ang nakuha niya in terms bilyong parang siya, intelligence and confidential funds. Pero ang sabi niya, ginagamit niya daw 'yon para sa mga bagay-bagay na makakabuti sa kanyang syudad. And remember guys, yung confidential funds, intelligence funds, that only be used not the executive but the ones that knows how to use it, like yung Army, yung ating Philippine Navy, yung mga merong kakayanang gumamit ng ganun, di ba? So, itong mga in-endorse nila, definitely merong issue in terms of transparency. At bakit nila in-endorso tapos ngayon magra-rally-rally kayo. Tapos sasabihin nyo, yung mga nagra-rally na mga NPA, mga komunista, ngayon nagra-rally kayo, parang naging komunista din kayo 'di ba? Ngayon, hihingi kayo ng resign kay Bongbong Marcos, dapat ipag-resign nyo na din si Sara Duterte. Especially sa hindi niya ma-explain, hindi niya mapaliwanag na confidential funds, 600 sa kanyang opisina bilang Office of the Vice President at sa DepEd. Huwag natin kalimutan, hindi niya ma-explain si Mary Grace Piatos, kung sino pang mga cheese girls doon sa Senate or sa House hearings, 'di ba? So hindi yung Iglesia ni Cristo, hindi yan in my opinion, hindi yan
solid na para sa katotohanan, sila mismo ang bumoto sa mga walang hiyang politiko tong merong bahid ng korupsyon. So yan dapat ang tandaan natin. Kung sasabihin nilang Church of Christ, kung alam nyo naman na merong ganitong problema, merong ganitong issue, dapat binoto nyo sa inyong konsensya, di ba? At may natatandaan akong isang video na napanood ko recently, guys. Hindi ko siya mahanap sa Facebook, pero isa siyang dating si brother, nakalimutan ko yung pangalan niya, pero sa dating daan. Okay. Napaka saktong-sakto dun sa message na dapat yung mga membro, okay, ng isang religious group ay dapat meron silang kanilang konsensya, okay, in terms of voting, okay? At dapat hindi to kinokontrol ng isang kanilang church. Yung Iglesia ni Cristo mismo ay ganoon ang ginagawa nila in terms of involving in politics. At mga most of yung endorse nila wala, corrupt. 'Di ba? Okay, so si Brother Eli sa politika. May sinabi siya. So, sandali lang, hinahanap ko napaka sakto dito sa rally na ginagawa ng mga ng Iglesia ni Cristo. Kung mahahanap ko, lang saktong-sakto nga sana yun Okay. Well, hindi ko na mahanap. So, I think ito. Pakita ko sa inyo, guys. Okay, makinig tayo Ako po hindi dapat mag-endorso. Unang-una, ayon sa konstitusyon, dapat tayong bumoto according to our conscience. Hindi sa konsensya ng religious leader. Okay. So, ano sabi niya? Hindi po dapat bumoto po tayo sa ating konsensya, hindi po yung konsensya ng religious leader. O, di ba? At hindi mawawala ang corruption sa gobyerno habang may politics ng utang na loob sa bansang ito. Dahil sa... Yun. Kasi, yan ang ginagawa ng mga politiko tsaka ng Iglesia ni Cristo. Hindi mawawala kasi pwede kang magbigay ng pera sa isang religious group na merong ganitong gawain at pwede mo ma-secure yung 1 or 2 million or 3 million votes galing sa kanila. Di ba? Sige. Endorso, kinakapital ng religious leader yung kanilang grupo para makakuha ng pabor sa gobyerno na siyang pinanggagalingan ng graft and corrupt. Di ba? Solid na argumento. O kasi, imagine niyo dapat mag-comply ka kung pupunta ka ng ganitong rally. O, di ba? Tapos meron pang punishment. Saan ka nakakita ng gano'n? Imagine niyo. Halimbawa ako na, pwede na ako. Pwede kong sabihin, si Governor Pagdanganan, boboto ko Natitiyak niya kanya ngayong gabi, boboto ko siya. Pero hindi ko siya i-endorse sa membro namin. Kasi pag siya naging corrupt, bandang huli, nilalagyan mo pa ng cargo de
konsensya yung miyembro mo. Ha? At kung halimbawa, hindi ka sinunod ng miyembro mo, nilalagyan mo rin siya ng cargo di konsensya dahil siya hindi masunuring ng simbahan. Hindi sumusunod sa leader. Kaya dalawang kasalanan ang ginagawa mo sa miyembro mo. At dinidisregard mo totally yung sinabi ni Jesus Christ na dapat i-respect, render unto Caesar the things that are Caesar's and unto God the things that are God's. Okay, Father Anton, okay. Idol. Yan ang tunay na kung meron mang other religious, Brother Eli. Diba? Dapat kung meron kang gustong iboto na sa iyong konsensya, alam mo na tama itong leader na to, alam mo kung hindi siya corrupt, meron siyang ginagawang tama sa gobyerno, yun ang dapat iboto. Hindi yung sinusunod yung anong gusto ng leader ng isang religious group. Okay? O yan guys, thank you. Kung meron kayong comments or suggestions sa ating video, please comment down sa ating comment section at salamat po sa panonood. If nagustuhan niyo po, paki-click ng like and subscribe to support the channel. Salamat po sa panonood.